hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year, pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po, is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Luzon, Visayas at Mindanao. Hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MPC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, February 3, 2026. Sa ating headlines, 2 impeachment complaint laban kay PBBM idineklarang sufficient in form. Balitang Promdi! Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte inihain na rin sa Kamara. Balitang Promdi! Kapatid ng mag-asawang suspect sa pagpaslang sa Lady Cup at anak nito sangkot din sa krimen. Sumuko na rin sa PNP. Balitang Promdi! Higit pisong taas presyo sa petrolyo kasado na ngayong araw. Balitang Promdi! Isang rider na kalahok sa Boss Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao Cup patay sa aksidente. Balitang Promdi! At yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form ang 2 impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Batangas Representative Jervil Luistro, idineklarang sufficient in form sa botong 46-1 at isang abstain ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ng Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisaya. Sufficient in form din sa botong 45 na pabor, 9 na tutol at isang abstain ang reklamo na inihain naman at inendorso ng Makabayan Black. Ipiniliwanag naman ni Luistro na sufficiency in form ay tumutukoy po sa formal requirement ng isang reklamo gaya ng pirma ng mga complainant, endorsement at panunumpa rito ng naghain.
Ngayon namang araw, tatalakayin ng komite kung sufficient in substance ang mga reklamo. Sakaling ideklarang hindi sufficient in substance ang reklamo ay mababasura. Ang report ay isusumiti naman sa plenaryo. Balitang Prompty. Kaugnay nito ay nag-walkout nga po kahapon si Manila 6th District Representative Benny Abante sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints na hinain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na ideklara ng komite na parehong sufficient in form ang dalawang impeachment complaint. Nanindigan si Abante na mayroong insufficiency sa nasabing mga reklamo at ito ang dahilan ng kanyang pag-walk out. Balitang Prompty. Samantala, dalawang bagong impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa House of Representatives kahapon. Ang unang reklamo ay inihain ng Makabayan Bloc na sila ring nag-endorso. Habang ang ikalawa naman ay mula sa civil society group na Tindig Pilipinas na pinamumunuan ng co-convener na si Kiko Aquino D. Ginamit po ng Tindig Pilipinas sa kanilang reklamo ang sinumpaang salaysay ng umano'y dating bagman ng Vice-Presidente na si Ramil Madriaga na nagsabing pinondohan umano ng Pogo operators at drug syndicates ang kampanya ni Vice President Duterte noong 2022. Inendorso ito ng ilang mambabatas mula sa Akbayan, ML at Makabayan. Tinanggap naman ni House Secretary General Cheloy Garafil ang dalawang reklamo. Balitang Prompty. Samantala, standby lang Romy Gonzales. Binaliwala naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga bagong impeachment complaints na hinahain laban sa pangalawang Pangulo. Giit po nito, walang umanong bigat at sapat na batayan ng mga paratang. Sa pahayag ng kanyang abogado na si Attorney Michael Powa, hindi na umano ikinagulat o ikinabahala pa ng kampo ng Vice Presidente ang paghahain ng panibagong reklamo. Ayon kay Powa, nilinaw na ng korte na ang impeachment ay hindi basta prosesong politikal na nakabatay lamang sa alegasyon o sa ingay ng opinyon sa publiko, kundi isang konstitusyonal na mekanismo na nangangailangan po ng matibay na ebidensya. Gayon din ang pagsunod sa due process. Dagdag pa ng kampo ni Duterte, handa silang harapin ang mga paratang sa tamang proseso ng konstitusyon. Kumpiyansa rin ang kampo ni VP Sara na mapatutunayan na walang sapat na legal at factual na batayan ng mga reklamong isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Balitang Prompty. Yun hong impeachment complaints. Kahapon ho yan, magkasunod inihain sa Kamara at tinanggap nga po ni Secretary General Cheloy Garafil. So ito naman ang susunod kapag sa oras na matapos na ho ang pagdetermine kung sufficient in form and in substance ang reklamo kay PBBM, isusunod naman po ito. Alas 3:17 na po ng umaga, puntahan muna natin ang mga balita mula sa probinsya. Unahin natin dyan sa La Union, katawan ng isang nawawalang babae natagpo ang patay na dyan po sa Nagilian. Ibalita mo yan na Rich 41, Romy Gonzales. Natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng isang 29 anyos na babae sa madamong bahagi ng Sitio Malyari, Barangay San Isidro, Nagilian, La Union, bandang alas 7:30 ng umaga kahapon. Bago natagpuan ang katawan ng naturang babae, ay na-report itong nawawala. Kinordon ng kapulisan ng crime scene at prinoseso ng scene of the crime operatives at mga nag-responding operatiba ng PNP ang lugar at masusing inimbestigahan ng mga investigador ang pangyayari upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay nito. Hindi muna isinapubliko ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng biktima at iba pang detalye pending sa forensic examination at tinikayat nila ang publiko na iwasan ang mga spekulasyon at igalang ang privacy ng pamilya. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balitang Promdi. Maraming salamat, Romy. Standby lang, Freddy Fajardo. Samantala, bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tumaas naman ang rating ni Vice President Sara Duterte sa huling survey ng Octa Research noong nakalipas na taon. Ayon sa fourth quarter tugon ng Masa Survey, 9 puntos ang ibinaba ng trust rating ng presidente mula sa dating 57% noong September 2025, naging 48% na lamang ang mga nagtitiwala. Bukod sa Metro Manila, mababa din ang trust rating ni PBBM sa Mindanao, habang ang kanyang pinakamataas ay sa Balance Luzon. 32% naman ang hindi naniniwala na ang pinakamataas po ay sa Mindanao, na may 52%, habang 22% naman ang undecided. Samantala, pagdating sa performance, bumaba rin ho ang rating ni Pangulong Marcos mula sa 54% ay naging 51% na lamang. Habang kapansin-pansin naman na tumaas ang rating ni Vice President Sara Duterte sa 53%. Habang ang kanyang performance rating ay umangat din mula 49% ay naging 54%. Ginawa po ang survey noong December 16 hanggang 2025 na may 1,200 respondents nationwide. Balitang Promdi. Balita naman mula sa Region 1, top 3 most wanted person sa regional level. Arestado daw po sa La Union. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Naaresto ng kapulisan ng top 3 most wanted regional level na isang 33 anyos na salesman na residente ng Alamino City, Pangasinan. Sa ulat ni Sudipino ay si Chief of Police Captain Roy Tuyocan na nakarating sa tanggapan ni Pro 1 Regional Director Brigadier General Dindo Reyes. Naging matagumpay ang pagkadakip sa suspect sa Barangay Ipit, Sudipin sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court First Judicial Regions Branch 34 Balawan, La Union sa kasong paglabag sa Revised Penal Code in relation to Republic Act No. 716 Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa ngayon ang suspect ay nasa kustodiya ng Sudipin Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na agad bayaran ang mga kontratistang tumutupad ng maayos sa kanilang mga proyekto. Ito'y bilang bahagi ng hakbang ng administrasyon upang makausad ang ekonomiya mula sa epekto ng kontrobersiya ng flood control projects. Ayon po kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, ibinigay na po ng Pangulo ang direktiba sa pulong ng economic team noong nakaraan pang Biyernes. Binigyan diin ng Pangulo na mahalagang matiyak ang maayos at mabilis na implementasyon ng mga proyekto ng pamahalaan upang makinabang ang mamamayan. Sinabi pa ni Castro na kumbinsido po ang Pangulo na mas magiging maayos ang serbisyo ng mga kontratistang maayos at matitino kung agad silang mababayaran kasabay ng patuloy na investigasyon naman sa anomalya ng flood control projects. Balitang Promdi. Samantala, itinalaga bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations si Senator Erwin Tulfo kahapon. Pinalitan po ni Tulfo ang dati nitong chairperson na si Senador Amy Marcos mula sa minority group. Matatanda ang nagkaroon ng ugong na papalitan ng bagong chairmanship nito bilang bahagi po ng patuloy na pagbabago sa Senado. Nauna nang lumutang ang pangalan po ni Senador Tulfo na siya nang hahawak nito noon pang nakalipas na linggo. Balitang Promdi. Balikan natin mga balita pa rin sa probinsya sa Central Luzon. Isang kumpanya sa Bataan naghatid daw po ng kaalaman at kasiyahan sa 50 daycare students sa Maribeles. Ang detalye, balita mo yan. RH37 Danny Kumilang.
ang isang kumpanya ang Aboitiz Power sa pamamagitan ng JN Power Maribeles Energy Center, GMIC at JN Power Dingining, JNPD, ng Project Saysay Outreach na nakinabang ang 50 daycare pupils mula ito sa Barangay Batangastos, Maribeles, Bataan. Isinagawa ito katuwang ang Rotary Club at Maribeles kung saan 8 voluntaryong empleyado ng GMIC at JNPD ang nanguna sa mga gawain na nakatuon sa kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran. Lumahok ang mga bata sa interactive storytelling, safety orientation at turn ways to art workshop upang mahubog ang kamalayan sa kalikasan. Namahagi rin ang grupo ng bitamina, hygiene kit at masustansyang pagkain para sa kanilang kalusugan. Ayon dito kay Joseph Paulo Mendoza, manager ng Reputation and Stakeholder Management ng GMIC, JNPD, layunin ng programa na hubugin ang mas mabuting kinabukasan sa pamamagitan ng makabuluhang aral para sa kabataan. Ang Project Saysay ay buwan ng outreach program ng GMIC at JNPD na pinangunahan ng mga empleyadong nagdiriwang ng kanilang kaarawan bilang pagbabalik serbisyo sa komunidad. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, hindi naman itinanggi ni Senador o ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may mga usap-usapan o pag-uusap hinggil sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon po sa Senador, hindi rin naman sekreto na gustong maging majority ng minority gaya ng nangyari sa grupo noon ni na Senate President Tito Soto. Pero aminado siya na hanggang sa ngayon, hindi pa rin kumpleto ang Magic 13 para magawa ang pagpapalit sa Senado. Samantala, pinabulaan na naman ito ni Senate President at sinabing wala siyang naririnig patungkol dito. Dagdag pa ni Senate President Vicente Soto III, kung mayroon mang hindi kontento sa kanyang liderato, bunsod dito ng kanyang pagiging istrikto sa pamumuno. Una dito ay kumalat ang mga bulong-bulungan dyan sa Senado na may papalit na sa pamumuno at ito daw po ay babae. Unang babaeng Senate President. Sino kaya yun? Balitang Prompty. Balikan natin mga balita naman mula sa Negros Oriental. Police Colonel Timar Alam, itinalagang bagong officer in charge ng Negros Oriental Regional Police Office. Ibalita mo yan, RH46 Rex Cantong. Itinalagang bagong officer in charge ng Negros Oriental Police Provincial Office si Police Colonel Timar Alam kahapon. Mismo si Police Brigadier General Tomas Ibay, Regional Director ng Police Regional Office Negros Island Region, ang nanguna sa assumption of office ceremony sa Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr. sa Barangay Aganan, Bayan ng Sibulan, Negros Oriental, kasama na sina Honorable Manuel Chaco Sagabarya, Gobernador ng Negros Oriental, at Honorable Manuel Chiquiting Sagabarya, Alkalde ng Dumaguete City, at iba pang mga opisyal ng kapulisan. Ayon kay Gobernador Sagabarya, papaigtingin pa ni Colonel Alam ang pagbibigay ng seguridad sa buong Negros Island o Negros Oriental at papaigtingin din ang kampanya laban sa illegal na droga at mga krimen. Ayon naman kay Police Brigadier General Ibay, kailangan na ibigay ang makakaya at lahat na pagbibigay ng seguridad sa buong lalawigan. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:28 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, standby lang Jocelyn Maque. Wala daw hong puwang ang mga EPAL. Yan naman po ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos suportahan ng kautusan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa
ilalim ng Memorandum Circular 2026-006 ay pinagbawal po ng DILG ang pagpapaskil ng pangalan, imahe at kulay ng mga opisyal sa proyektong pampubliko. Ayon po kay Lacson, walang puwang ang mga ito sa serbisyong publiko at duda rin siya na may tongpats pati na ang mga nagpo-promote ng billboard. Si Lacson ang nagmumungkahi na dapat po ay may provisyon sa 2026 national budget na bawal ang galawang EPAL sa bigayan ng ayuda at proyekto ng pamahalaan. Balitang Prompty. Nagpatupad naman ng health protocols ang Philippine National Police sa ASEAN meeting para masigurong maiiwasan ang banta ng Nipah virus. Ayon kay PNP Director for Operations Major General Ronnie Francis Cariaga, tuloy lang ang mga scheduled events basta nasusunod ang ibinaba nilang protocols. Nauna nang sinabi po ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso sa bansa. Patuloy din nila na isasagawa ang kaukulang hakbang para hindi makapasok ang virus. Nagsimula po ang meeting ng ASEAN noon pang Enero habang sa probinsya ng Cebu, ito isasagawa o nagsagawa ng ASEAN Tourism Forum noon lamang nakaraang linggo. Balitang Prompty. Alas 3:29 na po ng umaga, puntahan na natin si Jocelyn Maque sa Western Visayas. Higit 60 milyong pisong halaga po ng shabu na samsam sa Western Visayas sa buong buwan ng Enero. Ibalita mo yan, go ahead, Jocelyn Maque. Malaking halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng iba't ibang unit ng Police Regional Office 6 sa buong buwan ng Enero. Umaabot sa 60.6 million pesos na halaga ng suspected shabu na may bigat na 8.917 grams at 72,000 pesos na halaga ng marijuana ang nasamsam sa 137 ng mga drug personality. Maliban dito, nagpapatuloy rin ang operasyon ng pulisya laban sa mga wanted persons, kampanya kontra sa loose firearms, illegal gambling, illegal logging, illegal fishing at iba pa. Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, nagawa ang nasabing accomplishment dahil sa teamwork, disiplina, sakripisyo ng mga pulis sa rehiyon. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sa iba pa nating mga balita, kusang sumuko sa otoridad at sa tanggapan po ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Campo Karingal, si Maribel Suarez Panganiban. Si Maribel Suarez Panganiban po ay isa pa sa mga suspect sa karumal-dumal na pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molenido at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Si Maribel Suarez Panganiban din ay kapatid po ng suspect na si Christian Suarez Panganiban na dating pulis. Malaki umano ang partisipasyon ni Maribel Panganiban sa krimen dahil siya ang itinuturong tagalinis ng mga ebidensya na nasa bahay ng mag-asawang suspect na itinuturo ngayon bilang mastermind. Batay sa judicial affidavit ng suspect na si Gil Valdemoro D. Jr., si Maribel Panganiban ang dumagan sa dibdib ng 8 taong gulang na anak po ni Molenido na si John Ismael habang isinusupot ang mukha nito at ang ulo nito hanggang siya ay bawian na ng buhay. Sa ngayon po ay lumalabas na 5 na po ang suspect na hawak ng pulisya, kabilang na ang mag-asawang Pia Katrina Panganiban. Gayon din si Christian Panganiban, ang kapatid nito na si Maribel. Gayon din ho si Gil Valdemoro D. Jr. at si Police Senior Master Sergeant John Molenido. Sa inquest proceeding ay isinama si Police Senior Master Sergeant John Molenido, ang asawa po ng napatay na mag-ina, dahil idinadawit siya ng car agent na si Pia Katrina na umunoy siya ang nag-utos na patayin ang kanyang asawa at anak. Sa ngayon po hinihintay pa ng QCPD ang binuong Special Investigation Task Group. Kabilang po yung rekomendasyon na ilalabas po para sa inquest fiscal kung matatanggal sa hanay ng mga suspect si Police Senior Master Sergeant Molenido.
kaugnay na balita, may natukoy na nga daw ho na motibo ang Philippine National Police sa pagpatay kay Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at sa kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tinatapos lamang ng pulisya ang case build-up at formal na pagtukoy sa mga respondent. Dinayak din niya na ilalantad ng pambansang pulisya ngayon hong araw ang mga detalye kabilang na ang pangalan ng mga suspect at ang motibo talaga sa krimen. Samantala, tumanggi muna ang PNP na kumpirmahin ang mga ulat na iniuugnay sa krimen ang asawa ni Molenido na si Police Senior Master Sergeant John Molenido. Gate po ng PNP, maglalabas sila ng opisyal na pahayag kapag beripikado na ang lahat ng impormasyon. Balitang Promdi. Bitinin muna natin yung storya. Puntahan muna natin ang report naman ni Jimmy Angay-Angay dyan sa Eastern Visayas. Yun daw pong residente ng Leyte at Samar pinayuhan na huwag maging kampante kahit na bumaba na ang kaso ng dengue fever. Ibalita mo yan, Rich 32 Jimmy Angay-Angay. Hindi dapat maging kampante ang mga residente sa pagbaba ng kaso ng dengue fever sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Department of Health Dengue Program Coordinator Leonido Olobia sa isang panayam. Ayon kay Olobia na ang trending noong 2024 mataas ang kaso ng dengue fever sa Eastern Visayas. Taong 2025 medyo bumaba. Posible sa taong 2026 naman ay tumaas. Ayon kay Olobia na base sa trending, ngayong taon ay posibleng tumaas. Pero sa record ng DOH sa Eastern Visayas may 21 na ang tinamaan ng dengue fever, mas mababa ito kumpara sa nakaraang taon na mahigit 300 na kaso. Payo ng DOH sa mga residente na maglilinis sa mga bahay at bakuran at magpapacheck up agad kung makaramdam ng lagnat sa loob ng 2 araw para makaligtas sa naturang sakit. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, napag-alaman po ng Quezon City Police District na scammer o manloloko ang car agent na si Pia Katrina Panganiban na ngayon ay itinuturing na prime suspect sa brutal na pagpatay sa kanyang ninang na pulis at menor de edad na anak. Sa investigasyon, marami na umanong nabiktima si Panganiban kabilang ang isang bagitong pulis na nagoyo umano niyang bumili ng sasakyan sa kanya na sa halagang 300,000 pesos pero bogus naman pala ito. Ito rin po ang nakikitang anggulo ngayon ng pulisya sa posibleng motibo sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at sa kanyang anak. Dahil wala naman talagang sasakyan na maibibigay si Panganiban sa kanyang ninang. Natuklasan din na noon pang December, nagbigay na daw ho ng paunang bayad na 400,000 pesos ang biktima kay Panganiban. At yung ibinebentang Toyota Innova, ang makukuhang pera ho doon ay pangdagdag lamang sa binibiling sasakyan. Nang gabi ng krimen, nagtalo pa umano si Panganiban at ang kanyang mister na si dating policeman Christian Panganiban na nais lamang iligaw ang anak ng biktima pero mas gusto po ni Pia na patayin ang bata. Batay po yan sa kwento naman ni Valdemoro. Naiharap na sa piskalya para sa inquest proceedings ang mag-asawa at ang kasamahan na nahaharap ngayon sa kasong robbery with homicide. Antabayanan pa ho ang susunod na mga kabanata dito ho sa kwentong ito ng pagkamatay ng pulis na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at ang kanyang anak na 8 taong gulang na si John Ismael
Kawawa naman yung bata, walang kaalam-alam, nadamay pa sa ganito. At ganoon din ho ay malalaman natin kung makakasama din ba sa listahan ho ng mga suspect. In the end, yung kanyang asawa na si Police Senior Master Sergeant John Molenido na itinuturo ho ni Pia Katrina Panganiban na siya daw hong pumatay o siya ho ang nag-utos o mastermind sa pagpatay sa kanyang sariling asawa. Nataliwas ho doon sa sinasabi naman ni Baldemoro. Ano pangalan ni Baldemoro? Yun John Hill Baldemoro. Yan, Hill Baldemoro D. Jr. Na sinasabi nga po nitong si Hill at itinuturo ang talaga daw ho pumatay ayon daw hong mag-asawang Panganiban. Antabayanan mamaya may mga usapan tayo. Sa ating topic for today, babalikan natin. Noong last year, napag-usapan natin to pero babalikan natin. Ano bang mga tips para malaman mo na nagsisinungaling nga ang isang tao? Balikan natin yung mga senyales at magdadagdag tayo ng dagdag na tips tungkol dyan. Alas 3:40 na po ng umaga. Itinanggi naman ng National Bureau of Investigation na sinubukan umanong suhulan ng negosyanteng si Charlie Atong ang ahensya sa gitna po ng patuloy na manhunt laban sa kanya dahil sa kasong ng missing sa Bungeros. Ayon po kay Acting NBI Director Angelito Magno, walang sinuman ang lumapit o nakipag-ugnayan sa NBI hinggil sa anumang tangkang panunuhol ni Ang. Una nang sinabi niyang Napolcom Vice Chairman Rafael Caliniza na tinangka umanong hadlangan ni Ang investigasyon sa pamamagitan ng alok na suhol na idinaan sa isang kaibigan. Dagdag niya, pinaigting po ng ahensya ang paghahanap sa puganting negosyante na itinuturong mastermind niya sa likod ng pagdukot at pagpatay sa mga cockfight aficionados. Sinabi rin ni Magno na nakikipag-ugnayan na ang NBI sa mga otoridad ng Cambodia at Thailand, pati na po sa embahada upang alamin ang katotohanan sa impormasyong nakalabas na nga ng bansa o ng Pilipinas. Itong si Ang. Samantala, ayon po sa Department of Justice, wala pang arrest warrant mula sa San Pablo RTC, ngunit may umiiral ng mga arrest order laban kay Ang mula sa mga korte ng Batangas at Laguna para sa 25 bilang ng kidnapping. Balitang Prompty. Wanted sa kaso na illegal possession of firearms dyan po sa Samar. Natimbog sa operasyon ng pulis. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Arestado ng Calbayog Police ang isang lalaki na nahaharap sa kasong illegal possession of firearms. Ayon sa report ng PNP Calbayog, itinuturing itong wanted person ng kapulisan sa nasabing lugar sa Calbayog. Nakilala ito sa kanyang alias na si Jose, 39 na taong gulang, isang magsasaka at residente ng Purok 2, Barangay Osmiña, Calbayog City sa Samar. Ang pag-aresto ay naganap kahapon sa Barangay Osmiña, Calbayog sa panguna naman ng kapulisan mula sa Calbayog City sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Dean Verrivita, ang Chief of Police. Ang akusado, ayon pa sa report ng PNP, ay mayroong warrant of arrest dahil sa paglabag nito sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ang warrant ay binaba mula naman sa sala ng Regional Trial Court, Judicial Region Breast 32, Calbayog City sa Samar noong June 9, 2025. Samantala, ang korte naglagak naman ng piyansa na nagkakalaga ng 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Dinala ito sa Calbayog Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at gumamit naman ng alternative recording device ang PNP sa ginanap na operasyon at ituturn over rin ang nasabing wanted, ang nasabing naaresto sa korte. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty.
Samantala, bad news sa mga motorista, mahigit piso po ang panibagong taas presyo sa diesel at kerosina na ipatutupad ngayong araw. Habang may dagdag din sa halaga naman ng gasolina. Ayon sa Shell, 1 peso and 60 centavos ang dagdag sa bawat litro ng diesel, 1 peso and 10 centavos naman sa kada litro ng kerosina, 80 sentimo naman sa bawat litro ng gasolina. Magkakabisa po ang adjustment mamayang alas 6 ng umaga. Ayon po sa Department of Energy, ang panibagong oil price hike ay epekto po ng kaganapan sa labas ng bansa tulad ng patakaran ng OPEC Plus na pigilan ang pagtaas ng kanilang output. Ito na po ang ika-4 na linggo, sunod-sunod na linggo ng pagsipa ng halaga ng gasolina, habang ika-6 naman na linggo sa diesel at kerosene. Balitang Drumbeat. Samantala, isang motorcycle rider ang nasawi habang 3 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada kaugnay ng Boss Ironman Motorcycle Challenge Mindanao Cup na ginanap po noong weekend. Kinilala po ang nasawi na si Ron Holmes Tomuhan, presidente ng Nabunturan Davao de Oro. Patay po sa investigasyon, nagsimula po ang endurance ride noong Sabado ng gabi sa General Santos City, patungo ng Cagayan de Oro City at sa ilang lalawigan pa ng Mindanao. Kalahok po si Tomuhan sa Mindanao Cup, ngunit na aksidente ito matapos bumangga sa ang kanyang motorsiklo sa isang tricycle sa National Highway sa Kibawi, Bukidnon. Sinugod po sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Samantala, 2 kalahok din ang nasangkot sa magkahiwalay na aksidente, kung saan ang isa ay bumangga sa isang bus sa Pikong Lanao del Sur, habang ang isa naman ay sumalpok sa tricycle sa Datusin Suwat, Maguindanao. Ang Boss Ironman Motorcycle Challenge ay isang long-distance endurance ride na sumusubok po sa tibay, disiplina at road safety ng mga rider at hindi isang speed race. Balitang Drumbeat. Samantala, balita pa rin mula sa Mindanao, ang Davao Oriental Police Provincial Office, kinilala daw po ang mga natatanging pulis at police stations sa flag raising ceremony. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio, Davao. Kinilala ng Davao Oriental Police Provincial Office o DOPPO ang mga natatanging pulis at himpilan ng kapulisan sa isinagawang Monday Flag Raising Ceremony kahapon Lunes ng umaga sa harap ng administrasyon na building sa Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental. Pinangunahan ang programa ni Police Lieutenant Colonel Carlito Apilat, Deputy Provincial Director for Administration, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Richie Bukol, Provincial Director ng DOPPO. Bahagi ng aktibidad ang paggawad ng parangal sa mga personel at police stations na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa serbisyo. Ginawaran ng medalya ng papuri sina Police Senior Master Sergeant Ervin Kinit at Police Master Sergeant Mercurio Lopez, kapwa miyembro ng 2nd DOP MFC, dahil sa kanilang natatanging pagganap at matagumpay na pagpapatupad ng search warrant na humantong sa pagkakaresto ng 2 individual dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, tumanggap naman ng certificates of recognition ang mga police station na nagtala ng pinakamarami na isagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operations o SACLEO sa loob ng 1 linggo. Kabilang sa mga kinilala ang Mati City Police Station, San Isidro Municipal Police Station, Governor Generoso Municipal Police Station at Baganga Municipal Police Station. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Drumbeat. Samantala, nadagdagan pa ng 2 ang bilang po ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 matapos na ma-recover ang 2 bangkay sa karagatan na malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Ayon po sa Philippine Coast Guard, na-recover ang mga labi ng joint
search and rescue team bilang bahagi po ng nagpapatuloy na operasyon sa lugar. Dahil dito umakyat na po sa 42 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa trahedya na nangyari noong January 26. Nananatili naman sa 316 ang bilang po ng mga nakaligtas mula sa lumubog na Roro vessel. Balitang Bromby! Itinanggi naman ni Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso na nakikialam siya sa investigasyon ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Yan ay matapos ng pagkumpirma niya na ang kanyang asawa ay incorporator ng Allison Shipping Lines. Wala niyang dahilan upang makialam pa siya sa kaso dahil iniwan na niya ang kumpanya mula pa nung siya ay pumasok na sa public service noong 2019. Nanawagan din si Olaso sa Allison Shipping na akuin ang buong pananagutan sa insidente na ikinasawi ng 42 katao batay sa pinakahuling tala. Inimok din po niya ang Philippine Coast Guard, gayon din ang Marina at iba pang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa insidente na nangyari nitong nakalipas na Enero. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na 2 pang bangkay ang narecover sa karagatan po ng Basilan, habang nananatili nga po sa 316 ang bilang ng mga survivor. Balitang Bromby! At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ho ng ating programa. Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 4 ng umaga. Balitang Bromby! Good morning! Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Ngayon po ay araw ng Martes, February 3, 2026. Kumusta na po ang lahat ng ating mga kababayan all over the world? Yung ating pong mga Filipino overseas. Kumusta na rin ho kayo? Lalo na sa mga malalamig na lugar. Ingat ha, ingat ho kayo ha. At ganoon din syempre, yung ating mga kababayan, kumusta ba dyan sa may bahagi ho ng Negros? Hindi na ba umuulan na? Isang araw ho'y binaha dyan ha. At meron hong nakalulungkot na balita na may senior citizen, may lola na namatay dahil po sa flash flood. Sanhi po ng pag-ulan dyan sa may bahagi ho ng Negros Oriental. Anyway, so much dun sa mga malalaking balita ngayong araw na ito. Usapang impeachment pa rin ho mamaya sa Kamara, no? So titingnan ho kung sufficient in substance ang impeachment laban kay PBBM. Mamaya magkakaalaman. May basehan nga ba? Kasi kahapon ho yung mga ebidensya, yung mga pirma doon sa dokumento, yun ho yung tiningnan. Ngayon ay yung mismong nilalaman na ho. At syempre, sa mga susunod na araw at kabanata, ito naman kay Vice President Sara Duterte. Bago sa ating pag-uusapan, ito muna ha, pagbati muna ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday kay Diana Amor Gatab. Mula po yan kay June Oliveros. Paano nga ba malalaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling daw po, ha? Minsan na ho natin itong napag-usapan. Kung saan ay sinasabi nga natin na tingnan sa mata, tingnan sa paggalaw, bakit nga ba? Para review lang sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay.
Paano daw ba humihinga ang isang tao kapag kinakausap mo? Dapat pinag-aaralan mo yan. Ang lalim daw po ng paghinga ay kadalasang iniuugnay sa pagsisinungaling. Sabi daw po, breathing intensifies when someone is lying. Kung hindi ka ganoon kalapit upang marinig o maramdaman ang kanilang paghinga, tingnan mo ang kanilang mga balikat. Aangat ito, tsaka pakinggan mo po ang boses nila. Mas magiging mahina ito. At hindi magiging klaro at putol-putol. Ang mga taong nagsisinungaling ay nakararanas daw po ng hirap na paghinga dahil sa increased heart rate at pagbabago sa pagdaloy po ng kanilang dugo na nagiging sanhi po ng pressure na nararamdaman nila dahil po sa kanilang pagsisinungaling. Stature, yan ang pangalawa. Kailangan mo rin daw pong maging mapagmatyag, obserbahan ang taong kausap. Kung siya po ba ay hindi masyadong gumagalaw kapag inyong kinakausap. Ang tao po sa pangkaraniwan na pag-uusap o sa karaniwan pong kwentuhan, kadalasan po ay gumagalaw at relax. At kung kontrolado ho, masyado at halos lahat po ay ng ginagawa ay may tuturing na isang babala po ha. Kung pagkakontrolado ang kanyang mga galaw, at ang kontrolado daw pong paggalaw maituturing daw po ito na hindi tama ang kanyang ginagawa. Tingnan niyong mabuti ha. Siya ba ay katulad nung dati o medyo parang nagdadahan-dahan sa kanyang mga paggalaw? Repetitiveness. Ito po ay kadalasang nangyayari kung gusto kang kumbinsihin ng isang tao upang paniwalaan mo ang kanyang punto sa pamamagitan po ng pag-ulit ng kanilang mga sinasabi. Ginagawa po nila ito para mapaniwala na ang kanilang kasinungalingan ay maikukonsidera po ang totoo. Halimbawa nito ay ang kadalasang pagsasabi ng salitang hindi ako, sa pag-aakalang magiging excuse nila ito sa responsibilidad ng kanilang gagawin. Isa rin itong paraan ng mga nagsisinungaling upang makubuo po ng mas detalyadong istorya. Ito ang gusto kong ipunto ho sa inyo ha. Covering his or her mouth. Ang mga tao daw po na nagsisinungaling, kadalasan daw ho ay nagtatakip po ng kanilang bibig kung hindi nila gustong sagutin o sagutan ng isang tanong o issue. Isa po itong direktang indikasyon na wala silang balak na magsabi po ng totoo. Shuffling their feet. Ang pagpapagalaw daw po ng mga paa ay isang paraan din upang ubusin po ang enerhiya na dulot po ng kaba. Nagpapakita po ito sa mga tao, o nagpapakita ito na ang mga tao ay hindi komportable sa sitwasyon na kanila pong kinalalagyan kapag sila po ay nagsisinungaling. Kaya po tuloy-tuloy ang paggalaw ng paa. Nagpapakita rin po ito na gusto nilang umalis sa lugar, bagamat hindi po nila magawa. Kahit naman po walang tao o kahit po ang tao ay walang history po ng speech difficulties, tingnan nyo rin daw po ang kanila pong pagsasalita. Ang mga tao daw po na nagsisinungaling ay may difficulty sa pagsasalita. Yan po ay nangyayari kapag sila po ay nakararamdam ng pressure. Dahil po ito sa nervous system ng katawan na nagde-decrease ng daloy po ng saliva o laway sa mga oras ng stress na nagiging dahilan po ng pagkatuyo ng mucous membrane ng bibig. Yung infrequent blinking, ang hindi po pagsasabi ng totoo ay nag-i-involve daw po ng hindi masyadong eye contact. Subalit taliwas po sa paniniwala o sa pinaniniwalaan ng mga nagsisinungaling daw po ay susubukan pong manipulahin
Ang taong kausap, gamit po ang extended eye contact. Sa paglalahad po ng katotohanan ng normal na tao ay tumitingin din naman talaga sa ibang mga bagay o sa kanya pong kapaligiran. Pero kapag po iyan ay talagang kita nyo na tumititig sa inyo, na sobra-sobra na nakakailang na, baka hindi naman talaga siya nagsasabi ng totoo at sa halip, pinaniniwala lamang niya kayo. Lalo na alam niya na kapag ang pagsasabi daw po ng totoo ay mas convincing kapag naka-direct contact ang mata. O may eye contact. Ika nga ha? Ini-intimidate lang kayo. Kaya wag nung masyadong maniniwala na kapag po direkta po ang eye contact sa inyo ay ibig sabihin niya na totoo na ang sinasabi. Minsan po'y nakakalito yan, ha? Ayun na. Actually, maraming magsasabi niya na. Sa February 14, di ba, Billy? Marami ang titingnan ka mata sa mata at sasabihin sa iyong mahal kita. Yun. Huwag masyadong maniwala kapag ka direct eye contact ang ginawa at masyadong matagal. Yung titig na titig sa iyo. Baka hindi na totoo yung sinasabi, ha? Anyway, isang magandang umaga po ang ating pagbati kay Jojo T. Ganon din po kay Alberto Perez. Magandang umaga kay Bentong. Ang mga nagsisinungaling pag nag-i-interview, I will not answer that question, no comment. Pinopolitika lang daw sila. O yun. First, Navarro Galindez, isang magandang umaga. Ganon din kay Ramon Lagman. Mula dyan sa Tondo, Maynila. Renato Abad, isang magandang umaga. Virgilio Sakdalan, kahit lie detector nasisira sa pusakal na sinungaling. Oo, mahirap din kuminsan, ano? Floriano Pecato, kung good morning po, ngayon lang ako ulit nakapanood. Okay lang po yan, naka-vacation po kasi ako. Mabuhay po kayo. Binabati rin po natin isang magandang umaga, Juanito Villanueva. Mortel Ireneo, ang tao po na sinungaling walang malinaw na deklarasyon. Ano daw? Happy birthday today kay Alicia de la Cruz ng Bacoor, Cavite. From Juanito and Rosario Villanueva ng Bayanan, Muntinlupa City. Isang magandang umaga at happy birthday din kay Rogelio Banyag. Ang dami naman nagdiriwang ng kaarawan ngayon, ha? Happy birthday, Rogelio Banyaga Jr., Salve de la Verges at Larry Bernardino. Julie Paglinawan ng Ibaan, Batangas, happy birthday din daw. Ayan, nautol daw po at hindi mapakali. Ani Reyes, isang magandang umaga. Kay Feli B. Babe at kay Alberto Bugawan Anyasco. Sa mga hindi ko po nabati, Filemon Mamuwad, isang magandang umaga. Evan Lang, good morning. Sa mga hindi ko po nabati, nako, pasensya na po. Oras na para magpaalam. Ito po ang Balitang Promdit. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin, 1 minuto na makalipas ang 4:00. Ito